Maayong buntag kanatong tanan. This is Davao Peace and Security Press Corps. Maraming salamat po sa The Royal Mandaya Hotel for hosting again our briefing. Okay, so para mahina ang aking internet, yan, start hinay. Hinay, Mel? Hinay, no? Anya. Sige. Okay, so maayong buntag kanatong tanan. Salamat sa atong mga kaubanan nga naa karon dinhi sa ato ang briefing ato usahon kada mga yellowan ang XFM. Yes, nganong sundog-sundog ang bombo, ang bombo ba yellow, dilawan kaayo mo, ha? Oh, gani. Oo. Gani. Mapagkamalan kayo ng bombo. Yes. We also have here our friends. Oh, di ba friends? Si Karin o si Karin RMM, si Amy ng IFM. Tapos, praktikuma ba dapat na naka-violet? Internet maroon? Ay, sorry po. Sorry, ma'am. Sorry. Tawa niya dyan. Tawa niya dyan. Dyan sa Super Radio Gen A, syempre, dito po Gen A Argil, ang team nila Melchor Awing, dito po si Norly, si Argil, Norly, pati yung intern nila from Mapua. Ayan. So, ayan. Nagkulang na na-reporter ang PTV. Ayan. Si Romel, asa na to ang si Marisol? Si Tulog pa rin? Marisol. Yes, UNTV, si Carlo, Kadang Panis Grace, Inanaw Times, Marlon, Energy, FM, si Mike, of course, Radyo 5, Mike Pasco, napa dito sila Tanini, nag-presscon po sila dito, Eric, sila Henry. So, naapod sila presscon at the back. Oh, nag-presscon sila. Si Tats, Davao, sa Edge Davao, ayun po. And sa XFM, Yellow Hadin. Si Inday Diwata, Atita Diwata, Atita Diwata, more na siya. Oh, wala ma'am, monitor ko na ko ng wala mo na sensor, ana, lang. Wala pa. May nag-report. Siyempre, sa Armando Radyo Pilipinas. Okay. Ma'am Hazel, tuwaso tayong buntag, ma'am. Good morning, Ma'am Hazel. Yes, Ma'am Ruth, mayong buntag sa tanan pandiyan ng Davao City Police Office, ma'am. Mayong buntag from our acting City Director, Police Colonel Hanser Marantan. And sir, mayong buntag sa tanan nga naadiri, no? O unta, sila na lang inyong pangutanon kay every week na naman ko naadiri, no? Pero tabago natin later update sa mga cases na itabo dito sa atong area of responsibility. Thank you so much, Ma'am Hazel. Ma'am, pasensya ma'am, nawala pa rin yung kabalyero mo. Johnson yun. Okay. And dito po yung DPAW Chief, Major Ruben Gadot. Sir, maayong buntag. Maayong buntag sa to all the members of Davao Peace and Security Press Corps headed by our President, si Ma'am Ruth, o sa uban nga mga media personalities nga nadiri, maayong buntag. Salamat sa opportunity again, ma'am, na nakaligod mi, dugay-dugay gid pod napod nga nakabalik. Okay, ilan tag-leave. So bawi na pod. Salamat, ma'am, again sa opportunity nga makapag-update ta gamay sa ato ang mga gains from the calendar year 2024 and of course ang ato ang mga lakang karon sa bagong tuig for calendar year 2025. Thank you so much, Sir Gadot. And of course, andito po yung head ng Law Enforcement Service ng LTO 11, Sir Yuri Lim. Kilala po natin, Sir Yuri, sir. Yes, hello, good morning sa lahat, no? And thank you for the invitation, no, for the Peace and Security member of the press. And to each and everyone, good morning. And hopefully we can exchange wisdom and notes for today's activity. Thank you and good morning. Thank you, sir. And with Sir Lim, of course, dito po, I think this is the first time na nag-join ng press conference sa ang bagong regional director na December lang, no, po ang ating regional director ng LTO 11 in person of Attorney Ernesto Rafael Rupilio. Sir, Attorney, good morning po. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Ruth Palos. Thank you for inviting us. Yes, you said that this is the first time. Bago lang ako. I sat last November 25 and my first month was actually December, Pasko. Nakaisang buwan na ako sa opisina. Maraming salamat sa inyong invitasyon.
I'd like to say good morning to all the members of the press corps here. We'll try our best to update you with what has happened for the past year and our plans and programs for the coming year for this 2025. Okay, but before we proceed, attorney, familiar sa atin, di ba, sa mga medyo, di ba, Elmer, Sir Robilio, Attorney Robilio, mga pamilyang Robilio. Oo, pamilyang Robilio. Sir, kanyo para lang sa mga baguhan, o Magpaila mga ko? bagets, opo, pakilala ko kayo, sir. I'm the second son of retired Judge Isaac Robilio Jr. Yes, we're born and raised in Davao, belonging to the same family, yung mga Robilio dito. I have 3 kids. I'm happily married with my wife, Faith Robilio. She's from Manila. I met her in college. Nagtapos ako ng kolehiyo sa Manila. Ang bachelor's degree ko ay Human Resources Management at De La Salle University, and I took up law and finished my law degree in Ateneo de Davao. I've been working with the private sector for more than 3 decades, but at the same time, I've been a practicing lawyer since 2009. And dati akong school director ng AMA for 15 years, and then I worked with Rizal Memorial Colleges for almost 13 years as an administrator. So it's not new to me in running offices and running schools, no? Rather dealing with people. Ang maiden name ng nanay ko ay Violan, so I'm a Violan. Ang middle name ko, Violan. Pamilya namin taga Davao rin. Although our roots are from San Pablo, Laguna, ang sa Robilio naman, ang roots namin is Cabanatuan. But we consider ourselves as Davaoenos na matagal na kasi kami nanirahan dito sa Davao. Asahan ninyo na gagawin ko lahat. No? I'll do everything I can to probably improve the services of LTO and let our services be felt dun sa mga far-flung areas. And kung hanggat sa maaari, siyempre ang mandato natin mabigyan ng lisensya yung mga taong na responsable sa ating kalsada, pagtitibayan namin ang aming mga programa to see to it that only those who are qualified and responsible drivers are allowed to operate motor vehicles in our roads. At the same time, what we intend to do is to see to it that itong mga sasakyan na tumatakbo sa ating mga kalsada are only those which are roadworthy, and at the same time, as much as possible, kung pwede natin gawin, lahat rehistrado. So nananawagan na I'd like to take this opportunity also to call on all those stakeholders as well as private motor vehicle owners, pati yung mga fleet, pati yung mga kumpanya na malalaki. Kung pwede, magtulungan tayo. I'll do everything that I can to help you out also. But you have to do your part in making sure that all your vehicles are registered, that no duplication of vehicles are being used in our public roads, and to see to it that ito'y maganda ang kondisyon ng lahat ng sasakyan para maiwasan natin ang mga disgrasya at unnecessary loss of life or limb through road accidents. No? Yun ang gusto natin maiwasan yan. Magandang umaga sa inyo. I hope I said a little bit about my family and my background. I think that is enough, no? But to appease everybody, I've been as I've said, I was born and raised in Davao, and I intend to stay in Davao and no other place but Davao lang. No? Magandang umaga sa inyo. Thank you, attorney. Sir, how are you related to the former city councilor? He's my uncle. Okay. Ba't yung babae? Depende. Yung babae, Oh. asawa siya ng uncle ko, dahil auntie ko na rin siya. Okay. Si Mabel. Oh, yeah, tama. So, well. Abogi was the youngest brother ng sa second generation ng mga Robilio. Thank you, attorney. Okay, so andito na po ang the late. And si Minson Gonzales, pero pasensya na po kasi schooling siya. So, and good morning.
Ma'am and sirs, maayong buntag ka natong tanan. Pasensya na ma'am kay medyo late, no, gamay, pero better late than never. Sa pagkakaroon ma'am, ang Coast Guard District Southeastern Mindanao has lifted its heightened alert status to normal status kay humanaman ang ato ang mga selebrasyon no, sa atong Yulitide kung asa nakapagtala ta diri sa Davao City alone og total of 57,500 inbound passengers and 72,200 outbound passengers. Og sa ato ang mga ports karon, both public and private ports diri sa Davao City, makita nato na back to normal na ta. Pero bisan pa man tuod ni ana nagpadayon gihapon og nagpabilin ang Philippine Coast Guard sa iyang mandato para magkandak og safety inspection sa atong mga vessels o sa atong mga motor bangka, and padayon po ang ato ang pagpahigayon o kining atong ginatawag nga routinary security patrol, ma'am. And lastly, akong ipadangat no ang sa ngalan sa amo ang District Commander nga si Commodore Richard V. Marfe ang pagpasalamat namo sa Aboitiz Foundation kay last 18 January nakadawat ta og floating asset nga gidonate sa ato sa Aboitiz Foundation nga i-deploy nato dira sa Coast Guard Substation Matina, Aplaya. So nahitabo ang MOA signing last Saturday tungod kana sa ato ang intention ma'am nga maprotektahan nato ng sa Cleanergy Park kay isa na siya sa mga areas diri sa atong syudad kung asa nagapangitlog ang atong mga pawikan. So yun lang for updates ma'am sa Coast Guard natin, ma'am. Okay, by the way, si Sir Insin po, siya na po ang spokesperson ng Coast Guard District Southeastern Mindanao. Ikaw din ang spouser. Okay, spokesman. So, elevated na po siya from Davao Station to, dito na siya sa Jeddah base. Naagapon sa city. Okay, nadungagan lang. Sige, unahon sa nato ang ato ang security, ma'am, Hazel sa Davao City, and of course we would like to get also yung security situation no sa AOR ng Tag ID naman, ma'am Hazel. Yes, ang Davao City, ma'am, no, is generally peaceful gihapon, ma'am. Nagpasalamat ta sa tabang sa tanan kay dili ni makuha nato kung wala ang pagtinabangay sa matagusan nato, ma'am, no, especially from the support sa atong nakuha from the local government unit, barangay officials, at sa mga tao nga naadi sa siyudad, ma'am. And then sa mga update, ma'am, no, sa nahitabo nga baguhay lang, ang ato ang Davao City Police Office is running kamot kung ma-identify nato ang mga suspects para ma-file nato ang kaso sa Office of the City Prosecutor, ma'am, no. And then katong nahitabo sa Bangkirohan nga shooting incident na natay update ato, ma'am. Personal lang ato ang gitanaw atong anggulo, and then na natay nakuha nga witness, and mga ikod ni ng tabang, ma'am, no, nga kung naa may dagdag pa nga witness nga nakakita ato nga hitabo is udo lang sila sa San Pedro Police Station para mas bugat ang atong kaso nga i-file sa Office of the City Prosecutor. And then with the nahitabo sa turon mang katong stabbing incident sa security guard, i-file ang kaso karon, ma'am, no, sa kaso nga frustrated homicide, frustrated murder against sa suspect. And then sa katong nahitabo sa area sa Talomo, ma'am, katong robbery incident na natay nakita ato sa CCTV, ato lang gipangitaan og paagi nga ma-identify nato ang name sa suspect. Isa lang ato ang kuan ato, ma'am, person of interest, and then with the San Pedro Police Station same gihapon, ma'am, isa nga ato ang PUI. Okay, Yes, ma'am, idagdag na lang po nako, ma'am, ang for the coming sa Chinese New Year nato, ang atong Davao City Police Office maghahatag og 288 PNP personnel nga maghahatag og seguridad sa mga tao nga mosamot witness sa programa nga idaos diha sa Rizal Park, no? Diha idaos ang Chinese New Year, ma'am. And then andam na ang atong Davao City Police Office po. thank you, ma'am. And what about kay Sir Gadot, sir? Good morning again sa tanan, no. C10ID, no, humbly saying for the calendar year 2024 na campaign plan sa ato ang division in addressing ning ato ang communist terrorist group concerns na makaingon ta nga successful ug very effective ang ato ang campaign, at which nadungagan nato ang tuig, no, nga na maintinar nato ang
pagka-insurgency free, no, sa Davao Region. And in addition to that, nakapag-declare pa ta within that for the last year, no, calendar year 2024, og additional municipalities in one province as insurgency free gawas sa Davao Region, no. Itong lima ka munisipyo sa Southern Bukidnon ug ang Cotabato province, no. Then wala tay mga atrocities, no, NPA initiated violent incidents nga nahitabo for the whole year, no. And as we can see, naatay na monitor na nakasulod, no, wala naka-recover but nakasulod due to our focused military operations, intensified ng mga combat operations nga ni-attempt og sulod sa Davao Region, which resulted into an armed encounter, no, successful armed encounter diri sa barangay Simulaw, Boston, Davao Oriental, no. So di na ko matag pa mga figures, namatay mga figures na other activities, no. So pwede man nato siya mahatag in another question, but ang point is for the calendar year 2024, ang mission sa 10th Infantry Division in conducting peace, law enforcement and development operations is very successful, no, particularly in defeating the remnants of the Southern Mindanao Regional Committee na for calendar year 2024 natay record sa ilahang 23, na ibaba nato siya, no, into 10 na lang bago na nahuman ang tuig. In terms of support nato from the adjacent division, the 14th Infantry Division, in addressing the destruction, no, or the dismantling of the North Central Mindanao Regional Committee o kining Northeastern Mindanao Regional Committee nga mga unit sa NPA, wala pud sila nakapag-penetrate sa ato ang insurgency free nga Davao Region, including sa ato ang mga other areas nga sulod sa 10th Infantry Joint Operational Area like Southern Bukidnon, Southern kaning sa Sarangani o sa North 2nd District sa North Cotabato. And lastly is ang ato ang sustainment sa cleared areas or sa ato ang gains, no. So makaingon ta nga na-sustain nato ang mga cleared areas kay wala tay recorded nga nakapag-establish na po sila og contact or even makapag-conduct og single IPO works or kining ideological, political and organizational works. Kung asa mo gina siya ang indicator nga nakabalik na sila, no, nga dili lang kay nag-stay sila sa isa ka lugar, kung dili nakapag-meeting na sila, nakapag-organize na po, so wala tay recorded na nahitabo nga ana nga activity sa remnant sa Southern Mindanao Regional Committee. On the other hand, ilang estado karon nagpabiling on the run by preserving their force, no. Wala sila sa capability nga makapag-organize pa. And of course, gina-attribute nato ni siya dili lang sa military kundi sa ato ang mga very active and supportive LGUs, no. Of course ang katawhan, no. Na-prove nato ni siya nga insurgency free gid ta. So dili dapat nato na ma-misconstrue nga na-encounter anong insurgency free, dili, no. Mas maging proof pa siya na insurgency free gid ta nga dili nga naini-attempt og sulod tungod kay gigukod nato ni sulod, na-encounter siya through the tip ng ato ang concerned citizen. So mao lang na siya mga ato ang reporting and update sa calendar year 2024. For 2025, in the absence of the final campaign plan, of course natay mga contingency plans, magpabilin nga ang ato ang focus is sustainment gihapon sa cleared areas, support to the destruction of the adjacent armed threat groups, no, kining NCMRC o NEMRC, o of course ang nandugay na nato nga pangandoy ang total defeat sa Southern Mindanao Regional Committee sa katong pulo nga akong giingon nga nabilin pa, no. So total defeat ang atong target. We are the first area, the division unit, no, of course kauban nato ang mga kapulisan ug ang other agencies nga na-declare ang isa ka lugar nga insurgency free regional level, no. If ever nga ma-dismantle nato ning SMRC, which is a regional party committee nga unit sa
communist terrorist groups, kita po ang pinakauna maka-dismantle og regional level o regional party committee. Hopefully ma-achieve na to ni ma'am no sa tuwang top 10 pag tinabangay diri sa TNID karong calendar year 2025. The earlier the better no sa tuwang timeline. Salamat. Okay, thank you so much, sir. From sea, from land, forest. Balik na sa land, forest na sundalo. Balik na sa land, karon lang ato ang LTO. Unahon sa nato si Sir Yuri. Sir, please give us ang atong accomplishment no sa Land Transportation Office 11 before going kay Atay. Yes, okay. Good morning again no, to all. For law enforcement for the year 2024, marami-rami rin po yung naka-multa no, nagbayad sa mga apprehensions. Total of 58,111. These are apprehension cases handled na nagbayad po. No? Then yung nagtanggap po namin ng mga huli, a total of 55,014 cases na nahuli. In total na po. 2024 po, the whole year. The whole year na po to. Total of the apprehension cases na for the region na rin po, not lang Davao City. 55,014. And yung nagbayad po is 58,111. Okay, ano ang Mga common. common sir violation? Okay. Top 1 pa rin po yung seatbelt. So marami pa rin po hindi nagsusot ng seatbelt. Not just here in Davao, but throughout the Davao region na to. A total of 9,291 seatbelt cases for the year 2024. And number 2 po yung helmet. No? A total of 8,673 yung mga nahuli. Then meron din po tayong nahuli for axle overloading. Ito po yung sa mga trucks natin na overloaded passing through our national highways. A total of 386 cases po ang nagsettle nito. And anti-distracted driving, yung gumagamit po ng cellphone while nag-drive, a total of 111. And for drunk driving, meron pong 4 for last year. So ano yung mga categories sir sa private business? Oo. Idagdag ko na rin po yung for unregistered na unit, a total of 1,804. Purely unregistered to na mga sasakyan. Colorum, we have 134 units. Sir, ilan yung unregistered sir? 1,804. Sa Colorum, it's 134. Yeah. For the unregistered, marami pa rin ang motorcycle. Single motorcycle at 1,187. Pangalawa po yung private na sasakyan, 160 units. Pangatlo po is yung mga SUVs natin, mga wagons, 144. Next po yung mga tricycles natin at 118. Then last po yung mga trucks natin at 101. Meron din mga utility vehicles at 86. And minimal na lang po sa mga jeepneys for hire and private. Okay, thank you sir. Dito muna tayo sir sa isahin natin. Yung sa mga unregistered because you recorded 1,804. Yes po. Yes. Apprehensions. Apprehension? Apprehensions po. Number of na nahuli. So hindi yun unregistered? Unregistered na violation, Opo. pero 1,804 po yung mga nahuli ng mga sasakyan. Okay. Ah. Okay. Sige, okay. Mali pala ako. Akala ko unregistered. Nag-apply ka sa... Mas marami pa yan. Okay. So at this point, I yield the floor for question. Nato si Armando and then Miss Maya, Miss Grace. Unahin ko muna yung LTO. Sir, kumustahin ko lang yung case nung either kay attorney or kay Sir Yuri. Yung case po nung isang driver po na yung almost na parang niya-run over yung isang traffic enforcer o yung CTPMO po. May ano na po ba, update na po ba from the LTO? On our part,
I think we already issued the show cause order so that ma-explain niya yung kanyang side. Did he appear na ba? Wala pa. Di pa yan. Kahapon. Yeah, he went to our office yesterday. Kasama yung abogado niya explaining his side of the incident. Ano yung explanation niya? I don't know if I could give the details on parang nasabi lang yata niya sa publiko to, right? Nasabi nga niya, health reasons. Nasabi niya rin yata to during his interview for health reasons. Second, hindi niya nakita na may nabangga siya. Hindi niya nakita yung personahe na CCTMO. Hindi niya naramdaman na nabangga niya yung motorsiklo. At nagmamadali yata siya or something because of his health. He wanted to go to the hospital. Yun yung sinabi niya. I haven't read specifically his defense, no? Particularly yung sinabit niya ng defense. It did not reach my desk yet. Hindi ko pa na-review. Pero I was informed by Sir Yuri that he already submitted himself because of that show cause order. And he was accompanied by his lawyer at nagbigay sila ng kanyang affidavit of explanation. So, sir, after this, sir, if you read yung affidavit of explanation po and everything na parang sinadmit niya after the show Defense cause niya. order, yung defense niya, what would be the next action po ng Land Transportation Office? Oh, yun. Pagka, after we appreciate his defense, no? Sasama din natin yung ating mga ebidensya na nasagap. We will evaluate it and probably if it's proven that he is really committed those violations, prepare na namin yung order. And oftentimes, nangyayari ito by the revocation of his license and also suspension, etc. Usually ang hanggang sa aming magagawa. Because with that, at least maiwasan natin yung kung responsable talaga siya. No? Sa nangyaring insidente, maiwasan natin yung mga ganong klaseng tao na tumatakbo o nagmamaneo ng ating mga sasakyan sa ating mga kalsada. Especially yung incidente na yun, the person in authority or an officer or traffic enforcer in that aspect na parang yun, parang dinaanan lang na hindi nagbigyan ng kaukulang respeto sa kalsada. So usually, sir, parang nangyari kasi is parang assault na rin yun in the of the person of the agent of the person of the authority. Ano po usually yung penalty nito if ever na mapatunayan na talagang Nako, dun na yan sa regular courts. I think the DCPO, sila ho magsasampa ng kaso dyan sa ating regular courts. It's a criminal offense. on the administrative aspect po ng case po, sir. Yun na yung Yun nga, nasabi ko kanina, revocation of his license, and probably registration, yung sasakyan na ginamit niya. No? What if hindi yan sa kanya yung sasakyan, sir, pero nadamay yun? What will happen? Kasali din po ba doon? Well, at the onset, syempre, parang sinasabi natin, kunyari nagnakaw ka, at ginamit mo yung, alam ng mga pulis to, at ginamit mo yung motorsiklo sa pagnanakaw mo, at na-apprehend ka. Yung motorsiklo na ginamit mo, kasama dun sa asunto na isasampa sa'yo. No? So, damay din yung sasakyan. Irrespective of whether or not he or she is the owner, the registered owner of the vehicle. Siyempre, may mga proseso naman din tayo dyan para yung may-ari, na tunay na may-ari ng sasakyan, kung kailan gusto niyang bawiin o gusto niyang ipa-lift yung alarm sa kanyang sasakyan, gagawa din siya ng kaukulang hakbang para mapatunayan na wala naman siyang kinalaman dun sa nangyaring insidente. But at the onset, kasama ho yun kasi nadadamay din talaga yung sasakyan kasi yun yung gamit sa panahon ng violation na yun. Lasa ng talaga, attorney. Sinabi mo kanina during your opening statement na sisikapin ng LTO 11 na makapagbigay o mabigyan ng lisensya yung mga responsableng
driver, and they have this one incident po. Actually, hindi naman lahat, pero marami talaga na yung iba is may mga drivers talaga na walang road courtesy, even sa mga pedestrians, hindi nila nire-respeto, even nasa pedestrian lane, patuloy lang din sila sa pagpapatakbo ng matulin. So ano po yung parang gagawin natin no, para maiwasan natin yung mga ganitong klase ng mga drivers na walang respeto or walang road courtesy? Well, unang-una, dyan ng kayo, no, mga kasama natin sa media, gagawa kami from time to time of announcements or reminders. I think we were embarking on a parang magpapagawa tayo ng mga tarp, di ba? Nag-umpisa na kami sa mga probinsya, nagpagawa ng mga tarpaulin, reminders, important reminders so that the motorists, especially itong mga may hawak ng lisensya, matandaan nila yung kanilang mga responsibilidad. Apart from that, is syempre you start from the core, no? From the onset, pag-i-issue ng mga lisensya. We will see to it that all of our stakeholders, including the district offices, sa amin, sa hanay namin ng LTO, masiguro namin na lahat ng mga nag-a-apply makuha ng SP at saka yung mga lisensya, maturuan talaga at bawasan natin yung mga no-show, yung mga pictures, so to speak, kung meron man, no? We will see to it that the regulations that are in place are strictly followed by all of our stakeholders, including those within our ranks, no? Pangatlo, siyempre, marami dyan yung sa mga outskirts, no, sa mga baryo-baryo, sa malalayang lugar. Pinapagtibay namin yung outreach campaign namin. And during our outreach campaign, nandiyan na rin yung mga lecture series. Ang konting pagbabago na i-implement namin sa aming outreach is kasi, di ba, pag nag-outreach, oftentimes, maraming, kumbaga, parang ganito, nakaupo na maraming mga gustong magkaroon ng lisensya at isa yung nagsasalita sa harapan or a few speakers. And then oftentimes it is on a setting na sa gym at maingay, maraming mga elemento. At hindi naman saglit lang yung lecture. Pagturo mo sa kanilang mga responsibilidad, hindi naman mga ilang oras din yun. And oftentimes ang attention span yan ay hindi nare-retain. So what we did was I gave instructions already. I called all of these mga driving schools to help us also in conducting itong lecture during our outreach campaign. So mangyayari, gagawin namin section by section. Although let's say it is still in the gym setting, pero i-compartmentalize namin para hindi ganun kadami, no? Kumbaga, merong isang nagle-lecture, siguro lilimit natin 20 to 50. Kinakausap niyan dyan, nagle-lecture siya. Another part of the gym, meron na naman, kumbaga sa 200, i-divide namin yan into 4, for example, at 4 yung nagle-lecture sa kanila. Using mga lapel, hindi na yung ganito na maingay yung malakas na mic, no? Para ang concentration and understanding ng ating mga nile-lecturean, mas mataas yung pag-intindi nila. No? So, it's just, I know it is not foolproof, but it is something that we can implement to add, to ensure that these people who are wanting to get a license will be properly educated. No? At least mapataas natin yung chance na matuto sila at alam nila yung dapat nilang gawin bago sila nagmamaneho sa ating mga kalsada. Nasa lang sa kay Ma'am Hazel. Ma'am, nag-trending na po yung mga nahitabo dito sa city, no? And daghan kayo sa giingon sa social media. Sige po, bagyo hapon ng Davao, despite sa Nandeo, kuan, no? Tapos pero na panghitabo, shoot, una tong kuan, katong hitabo na tulis ko, no? Madali ka ni kalat, pero it turn out na fabricated ito na story. Isa ginabuhat ko ron sa DCPO, no? To counter this incidents, no, nga na kaning tungod ani nga na shooting na ay sa pilas na tulis at tatong stabbing. Kasi ginabuhat ani karon sa DCPO.
Yes, sir, Davao City Police Officer, no, naman tayo mga programa, wala man na magundang atong mga programa, sir, nga ato ang ginakandak, especially sa ato mga PCR in charge sa ilapag ato sa mga barangay, api ginasa, sir, ng ato ang mga safety tips, sir, no, and then, sa karon nga mga panghitabo, sir, dili man ta makaingon nga dili na safe ang Davao City. Actually, ikatulog gani ita, sir, no, nga safety city sa Southeast Asia. So, nagpasalamat na, sir, kay ikatulog ta, dili po ni nato makuha siguro kung wala ang pagtinabangay sa tanan, dili lang ni ano sir no sa security forces. So kalampusan ni nato dili sa Davao City nga naapilta no nga safety city sa ato ang Southeast Asia. And then ang Davao City Police Officer sa mga panghitabo karon naningkamot kita sir no nga masolve ang tanang mga cases pinaagi sa pagpaligon sa ato mga intel officers sa ato ang tambayayon sa mga tao nga kung sila yung mga nahibaw-an is mo ato din sila sa ato mga kapulisan, especially diri sa ato mga station commanders nga under sa ilahang area of responsibility. And then ang ato ang counter sir no sa mga nakita nato sa social media, especially mga fabricated nga mga issue, especially sa katong baguhay lang nga nahitabo. Unta sir no, reminder nga ni sa tanan nga ang ato ang kapulisan sa Davao City Police Office is dili ni siya itolerate. File na nato og kaso nga perjury. Ang perjury sir is dako kayo ni siya og penalty, no, 8 years to 10 years. So, dili ta basta-basta mag-fabricate o mga allegation nga ikaw kung ano ka nag-hold up or whatsoever nga mga insidente diha kung dili na siya tinuod. Kay ipahibalo na to sa tanan nga daghang marites no, picturean ka diha nga mao na imong allegation kanya mag-trending na sa social media. Unya kabalo bayata nga kamo abti kaayo mo no. O nanay baya ni unya ato lang remind nga basta mag-ingon mo nga nahitabo na sa imo tinuod lang. So wala may problema sa posting sa social media as long as tinuod nga nahitabo. Dili sa himo-himo kay number 1 gid ana mapiktuhan isang ato ang peace and order security sa atong siyudad sa Davao no. Ang kapulisan o other security forces na ningkamot nga magpabilin nga malinawan ng atong siyudad sa Davao and nagiuban nga ano ba no para lang makakuha sa iyo attention tinguha nga maguba nga atong peace and order security sa atong sa Davao pero naata diri nagpuyo ang ato lang hangyo gid kanunay ma'am no sirs nga at magtinabangay tatanan nga protektahan ang atong siyudad sa Davao no ang atong local government unit the Davao City Police Office and other security forces na ningkamot gid na nga ma-maintain ang atong peace and order di sa atong siyudad sa Davao and unta tanan ta mag-involve dili lang isalig ang tanan sa security forces. So ang ato ang kadaogan karon kalampusan as di katulong city no kalampusan natong tanan and hopefully ang ato ang natawhan dili mag full ano sa pagtabang sa ato ang kapulisan kay gina-acknowledge namo mabang tanang tabang from the community sa mga na-receive namo especially sa mga barangay officials nga nakipag-coordinate sa ato ang mga station commanders so unsay nahitabo sila ang mga area of responsibility. Salamat Ma'am Hazel. Good morning. Kay attorney, bali ko kay Attorney Rodillo. This is regarding atong driver na dirang sa CPM. Sir, may ask lang if pwede ka makashare o ano background ng driver? Businessman ba siya? O nag-aasa dito siya? Personal background niya. I think it would, I'll give the mic to Sir Yuri ha. The personal background itong ano. Well, ang address niya is based sa show cause order is here in Lanang, Davao City. Pero sa explanation niya, wala naman siyang sinabi as to his personal background kung businessman ba siya or engaging ka or government employee. Or just simply a visitor of Davao. Wala naman nakasulat sa manifestation. I think non-bearing naman din po sa investigation yung personal status niya. It's just we will limit our investigation sa merits of the case na lang. Thank you.
Kahapon, sir, si Councilor Baliran is requesting sa next na session, requesting the presence of the LTO para regarding atong survey ng Thompson Index, ranking Davao City as the 8th most congested traffic among the 500 cities in Quad. Para to give updates, so regarding sa efforts ng addressing traffic congestion in Davao City, may I ask on the part of LTO is, what is your reaction regarding the survey and ano yung efforts niyo to address traffic ng Davao City? Well, unang-una, gaya sinabi ko kanina, what we could do is to see to it that only vehicles that are plying our roads are those that are duly registered and validly registered vehicles. So, doon na natin muna siguro tirahin yung pagpapababa ng mga numero ng mga sasakyan na tumatakbo sa ating mga kalsada to probably help in decongesting the number of vehicles that are flying our roads. No? Para siguro may isa ng traffic natin kabit. Aside from that, maybe we could come up with further studies that we could do. Let's say, siguro it's too early to say that, di ba, sa Manila, in-implement nila yung coding. So, pwede natin siguro we could come up with statistics, probably. Makita natin kung saan yung area na marami masyado yung nagka-clog or grabe yung traffic congestion. Probably we could arealize yung statistics natin kung ano yung mga sasakyan by year model, gaano kadami yung mga sasakyan, makikita naman natin yung mga datos na yan. And from then on, siguro we could contribute to our local government sa ating mga konsehal sa mga datos na to and our recommendations so that they could come up with solutions para dito. Kaya na sabi ko, pwede natin siguro gayahin yung mga coding. No? Tapos a certain hour in the day, tatakbo yung ganitong plaka lang. And then afternoon, diba, during rush hour, diba, piliin lang natin yung pwedeng tumakbo sa ating mga kalsada. And others siguro. Sir, how do you intend to, yung sinabi mo na to decrease the numbers of unregistered vehicles? How do you intend to achieve that? Sa gamit yung kasi we just recently deputized, issued deputation orders sa ating mga kasamahan sa PNP, sa LGU, sa CPMO yata, kasama na, wala pa, pero Coast Guard din. No, kasi sila yung ating inaasahan, pati sa aming hanay, sila yung inaasahan natin para mag-conduct itong mga random checkpoints. And through these checkpoints, doon natin ma-apprehend itong mga sasakyan. Gaya nung sinabi na datos kanina ng Sir Yuri, yung 1,180 apprehensions are unregistered, no? 1,187 to be exact during 2024. Unregistered ho yan ng mga motorsiklo during checkpoints, apprehension suto. They did not necessarily violate or do any violation sa kalsada, pero meron tayong mga random kasi ng mga checkpoints sa ganun. Tinitingnan natin yung kanilang registration. Minsan nakikita naman sa plaka, kung wala mga plaka. So, ganun. Ganun din sa mga four-wheel vehicles. We will also do that. And also, as I've said, we're going to embark with LTFRB on a joint inspection operations. No? I'll take this opportunity to give the fleet owners, private and companies, no, may mga fleet PUVs ba or mga public utility vehicles ba or mga pribadong kumpanya na may mga fleet, paki-check na rin yung inyong mga sasakyan. Dahil bibisita kami sa inyong mga yarda, kasama to sa titingnan namin kung ilan yung mga sasakyan nila, mga bus, mga truck, or mga taxi,
na tumatakbo pa rin sa atin na hindi pa nare-rehistro. O minsan, ang nangyayari, doble. Kumbaga, isang rehistro ang ginagamit, 2 o 3 ba, I don't know how true, ang tumatakbo at pinapatakbo. So, I take this opportunity also that we will do something about it. We will be visiting your office, not necessarily to prejudice you, but to ask for your help and indulgence also, na kung pwede, bawasan natin yung mga sasakyan na ganyan. Kasi unang-una, delikado. Pangalawa, gaya ng sinabi ko, we will see to it that only those duly registered vehicles are running on our roads. So, ganun ang gagawin namin. Sir, last naman. Clarification, sir, yung more than 1,000 na apprehensions, is it in Davao City alone or Davao Region? Region-wide. 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 Sir, just an estimate po, in Davao City alone, ilang percentage kaya yung unregistered vehicles at tumatakbo ngayon sa Davao City? Just an estimate po. Percentage. Hindi, ganito na lang. Region-wide na lang. Region-wide na lang. Region-wide. Mike, sir, Mike. Sorry. Region-wide is around, I was given a report earlier, to give you an idea, 60 to 70% of the vehicles that are running in the region, no? Yung sinabi ng Stratcom, is unregistered. Mostly motorcycles. 60 siguro. 60. Pero karamihan dito, motorcycles. Last na tayo, sir. So, wala ba tayong yung mga companies na nagbebenta ng mga motorcycle to ensure na yung na bumibili ay i-register nila yung... At the onset, kung brand new yung mga sasakyan na to, registered naman yan. Nare-register naman talaga yan. Pero yung datos na sinasabi ko kasi, pagtakbo niyan mga ilang taon, di ba? Una yata sa mga sasakyan, 3 taon. 3 years. Ganun din ba sa motorsiklo? After 3 years, they should re-register those vehicles. Yung datos na yun yung nakikita namin. Na dapat nag-register na sila ulit, hindi pa rin nagpaparehistro. Kaya nga sinabi ko kanina, it's very important that the outreach campaign is pinapagtibay pa rin natin. Bakit? Kasi itong mga areas na mga malalayong lugar, nahihirapan din itong mga kasamahan natin o kababayan natin na may-ari ng mga motorsiklo na bumaba pa dun sa mga opisina ng LTO. So we want to bring our services nearer to them and orient them also about the benefits and the importance of their vehicles being registered. Yun ang objective namin dyan. Salamat po. Maraming salamat din, ma'am. Francis? Morning. Sa LTO. Na-mention mo kanina is katong kulurom intended for katong mga pagpubliko ng mga sakinan. So, mga kulurom cases? Oo. Yes, sir. Kasama na din dyan, sir, yung mga rental, no? For Colorum, in total is 134. So, ang number 1 dyan, sir, yung mga utility van, which is yung mga van talaga, no? And next dyan is yung mga motorcycle na sidecar na wala pong mga franchise. May figure, sir. 40 for the motorcycle, 81 for the utility vehicles, yung mga van, 4 po sa truck, 2 bus, 2 SUV. Yan po yung data natin for last year. 2023, sir, na mention last year, no, sa former regional director ng LTO is estimated 1.3 million, no, na unregistered vehicle. Then ang pinakadagan is Davao del Norte. Dapat ay concern kung na-improve na ba niya or mas itaas ba karon ang mga nagpa-registered sa mga giga sa 1.3 million? I think, sir, no, with the massive campaign of outreach and caravans last year, na-address po yung na-minimize din naman po yung figures ng unregistered, no, na binigay na data. And kaya nga, no, dito sa mga nahuli na data natin na 1,804 na unregistered na region-wide, napansin natin maliit lang. It's because I'd like to believe na compliant yung mga vehicles natin, no? Yung mga beneficiaries ng mga outreach ng caravan. Kasi pag mag-caravan po tayo,
hindi lang naman po yan nakafocus lang sa student permit na issuances, but also it involves registration of vehicles and motorcycles, no? Andyan din po yung renewal ng mga driver's license. So parang it's a one-stop shop, and it also caters everyone nearby. So I'd like to believe na talagang na-minimize din po yung Del Norte case ng unregistered na unit. How about sa fixers, sa problema sa fixers, na-address na ba yung problema sa fixers? Well, it's a never-ending issue, no, ang fixer. We'd like to also to collaborate or seek the assistance of everyone, no, the public. Kung meron po tayong mga nalalaman ng mga ganyan, isumbong po sa opisina so that the intelligence and investigation unit of the office can take up on this, no? Kung especially mga biktima natin. Kasi yung mga experiences kasi namin dyan, magrereklamo po si biktima. Of course, siyempre, with the help of the PNP, present sa station, maibalik lang po yung pera, tapos na, ayaw na po ayaw na i-proceed ng complainant No, it's hanggang doon na lang. No? So, sa part namin, sa investigation, we want to push it more, no? Kung hanggang saan talaga abot yung kamay ng batas against these fixers, no? Kung kailangan talaga makulong, then so be it, talagang makukulong because of the crime na ginawa niya na panloloko, no? And also, I want to inform everyone na let's not deal or talk with these fixers, no? Let's be responsible enough, no? Meron po tayong mga opisina, may mga public assistance desk tayo sa mga different LTO offices throughout the region. Doon po tayo magtanong ng mga requirements, tamang bayad, no? At ano po yung tamang proseso. Di na po tayo magtanong sa kakilala na mga silingan ba na siya or makita natin na seeking or assistance, no? Online yan siya, especially now uso yung mga social media, mga platforms, no? Wag po natin i-deal with them, no? Punta po tayo sa opisina para maturuan po tayo ng anong tamang proseso. Last na lang, sir. Yes. Yung problema sa plastic card ng driver's license, na ano na ba ito? May enough na ba na supply? Yes, abundant po yung supply ng driver's license card natin. So I'm calling mga driver's license holder natin na paper pa, no, to please visit the LTO office, no, kung saan po tayo last nag-renew para po ma-printahan po tayo ng mga driver's license card. Punta po tayo. Huwag po natin iasa pa sa ibang tao para hindi po tayo maloko, no. Yes po, no. Nag-improve din po yung mga Davao offices natin, no, to cater also the public, na in-enclose na po yung mga offices for convenience din ng mga ating mga transacting public, no, waiting areas, no, naka-aircon na po siya, inayos na po yung waiting area para yung client po hindi po mainitan, no, basically yan, hindi po parang, of course, factor din talaga po yung mag-aantay ka ng ilang minutes, no. At least, hindi na sila pupunta ng mga fixer din, no. Sila mismo, they will experience the smooth flow of our office, no. At least manggaling po sa kanila yung experience. Thank you, sir. Thank you. Coast Guard. Sir, Gonzales. Sa mga program karon sa Coast Guard, Philippine Coast Guard, karon nga tuig. And then, nasa siya nakasentro. Yes, sir. Sa pagkakaroon, sir, we started our year with the signing of the deed of donation, no? Nga di pangunahan sa ato ang commandant nga si Admiral Ronnie Hill Gavan. Kanitong Sabado, January 18, 2025, ang kini nga deed of donation naka-acquire ta og yuta nga 500 square meter dra sa Dahican, Mati, Davao Oriental. Og ang atong tinguhaan na, sir, is makamuntar ta og bag-ong substation, Coast Guard Substation Dahican. So kitang tanan nakabisita naman ta sa lugar, no? Kung asa makita nato, it's really visible ang current and waves tungod kay atbang na siya sa Pacific Ocean. And tungod ni ana atong ginalantaw nga maprotektahan nato ang maong area. Tapos kung doon naman tay mga distress vessels, doon naman tay mga search and rescue operations, dali tang maka-responde. Sa pagkakaroon, sir, ang Davao Region natay 46 ka buok nga Coast Guard substations, doon na po tayo 7 ka stations, and ginaluto nato, sir, ginapaningkamutan nato nga bag-o mahuman ang ato ang tuig karong 2025, maka-activate og at least 10 to 20 additional substations
diri sa ato ang Region 11, sir. Sa pagkakaroon, sir, ongoing na ang ato ang processing sa additional 9 Coast Guard substations nga imuntar nato sa diri sa atong region, sir. And dili pa nako ma-divulge no ang further details sa plano tungod kay dugay na gyud kay ni nga tinguha nato mga taga Mindanao o labi na diri sa mga taga Davao nga maka-establish ta og regional training center. So nahinauta nga hopefully ma-materialize nato na siya this year or the following year tungod kay sa pagkakaron ang atong training center nga pinakaduol diri kung may mahimo or mag-train ka bilang isang Coast Guard kaysa Iligan or sa Cagayan de Oro City. Pero pinaagi sa atong initiative o sa atong pagpaningkamot, nakalatag na karon ang plano nga maka-establish ta og regional training center diri sa Region 11 para convenient pod sa ato ang mga Davaoenyo nga naga-aspire para mamahimong official Coast Guardian. Thank you, sir. Thank you, sir. Ma'am Hazel, ma'am, regarding sa update sa lungkot incident sa co-op, ma'am, sa may Catalonia Grande, ang suspect, ma'am, pinakabuok based sa CCTV nga nakita. Yes, sir. As per information, sir, nung nakuha nato sa investigator nga nag-conduct of investigation, nagakuha sila og mga kopya sa CCTV doon sa mong area. And then, nakita nato dito, sir, ang hitsura, sir, no, sa suspect. And then, mo na nag-i-look karon sa atong mga investigators to identify sa ngalan kung asa po nagtuwi para ma-file nato ang kaso sa korte. And then, natin coordination nga ginabuhat na, sir, para makuha din nato ang name sa buong suspect. Isa lang siya, sir, no, nga nakita nato sa CCTV. So, dako kay tabang, sir, ang CCTV. Good. And hopefully, ang mga business establishment owners is check ang ilang mga CCTV, sir, no? Dili kay gi-install lang diha para lang compliance sa atong city ordinance. But ila po i-check kung nagagana ba ni or dili kay basin simba ko lang, no? Simba ko lang ba sila mismo ang mahitabuan. So dili maayo nga wala tay kana monitoring sa atong mga CCTV nga ipag-install sa atong mga negosyo. Ma'am, so sa mga roads gathering sa mga station, na po ba nato? Kung na-apply siya, ma'am, based sa iyang... Yes, sir. Automatic yun siya, sir, kay ato ang coordination sa tanang station, sir. Kung naay gyud mahitabo sama sa ingon aning pagpanglungkab, nagyud na permi ang coordination sa 19 ka police station to identify the suspect through rogues gallery, sir. Thank you, ma'am. Sa LTO po, regarding dun sa... Sir, excuse me po. Regarding dun sa ano po, RD, sa data on apprehensions ng mga violation, first po yung sa helmet at saka dun sa seatbelt kanina, when you go outside Davao City, parang hindi strict po yung compliance ng mga motorists, no? Like sa helmet, kasi sa Davao City, no, how compliant yung mga motorists dito. Pero outside Davao City, sa mga boundaries na from Panabo, Santa Cruz, and outside Calina na, parang hindi na nagsusuot ng mga helmet yung mga motorists. So ano yung magiging initiatives natin para to make them compliant, no, sa mga ganito na mga regulations? Unang-una, nakita ko, when I assumed office, nakita ko na medyo kulang kami sa tao, lalo sa enforcement unit namin. I understand that at first my hands were tied because hindi na ako pwedeng dagdag ng mga tao. Pero nakapag-request na ho tayo ng additional personnel, no? Which would allow us to get parang initial request namin is for an additional 50 job orders, and even for those positions na plantilla din, meron kaming 18 na or 19 na i-fill in. So with that, siguro once I get that approval, ang gagawin namin is pagpadamihin pa namin yung aming mga hanay sa enforcement at dun sa mga areas na identified na medyo lax sila sa sunod ng ating mga balaod na to ba, no? Like wearing the helmet, yun yung pinaka-obvious no? Yung helmet, tapos yung mga motorsiklo na hindi rehistrado, madali man natin ano yan, we will embark on a massive information campaign. Let's say, at first, di ba, kunyari magtayo tayo ng checkpoint, hindi man kagad one strike policy gagawin natin dyan. Gagawin natin kasi siyempre, ang taong bayan, hindi man kaagad yan na nasanay
So gagawin na ating mga enforcement unit, which also is being implemented in fact by our district offices to my instruction nung nag-ikot ako nung November hanggang December 23, November 25 to December 23, right? We were able to go around all the different districts within our region. No? Nakausap ko lahat yung mga hepe namin at nabigyan namin ng instruction sila kasi common yung mga problema. Kulang ng tao sa enforcement at dun sa mga meron kami mga enforcers, no? Binigyan namin ng instruction na unang gagawin lang natin paghuli sa kanila, kausapin, i-orient at nandiyan na yung ating mga tarpaulin, yung mga madali lang maintindihan, yung mga kailangan lang sundin. Siguro after a week of massive information drive sa kanila, matatandaan na nila yan. At pag matigas pa rin talagang ulo, o the second week or the next phase na gagawin namin, doon na tayo nang uhuli para may penalty na sila. Kung baga, they can no longer say na, wala, di mo kabaluan na, anong karoon naman ninyo na ibuhat. Di ba, nag-ihana mo. Siyempre, we will give them time to adjust. Hindi naman natin gusto maging punitive gagad sa kanilang side. No? I hope magbunga yan ng resulta. Kaya nga sabi ko, magagawa natin yan, magdadagdag tayo ng tao, pero habang kahit wala pa yung mga additional na manpower natin, ganoon na rin yung instruction ko sa ating mga hepe at ginagawa na rin nila ngayon yung information drive din. Thank you, sir. To clarify lang, sir, is it safe to say na more than half yung tumatakbong mga vehicles within Davao Region are not registered based dun sa 60% na data kanina, sir? Hindi pa updated ngayon, no? Pero yung nabigay sa akin na datos dati, kanina, sa presentation, that was based on sa Stratcom, which is 2021, right? The last data that they had was 2021 kasi dalawa ho yung ating system provider ng LTO. While one is LTMS and another is in Stratcom. The complete data that we could gather is from Stratcom, if I'm not mistaken. But their data on such is from 2021 kasi 2022 paakyat ang mix na kasi LTMS na yung ginagamit for motor vehicle registrations. So yung data na yun, makikita natin 60+%. But majority of which are motorcycles. As I've said, majority naman dito sa ating syudad, Davao lang pag-usapan natin, sa mga urbanized, no, areas. Ano yan, rehistrado naman mostly ang mga motosiklo. Ang karamihan talaga dyan, yun sa mga far-flung areas. Kasi understandable dun sa mga baryo, sa mga bukid-bukid, ang gamit ng ginila dyan, motosiklo, bagay. They use this for their livelihood, diba? How frequent, sir, yung mobile caravan natin outside Davao City para mas mapalapit yung mga services ng LTO sa Ako, asahan ninyo marami ho. No, probably, if you could visit our office, I'll give you a copy of those, ano. Kasi, kaso ayaw na, marami yata, ito, chismis man to, wala man akong prueba ng ganito. Yung mga fixers, so to speak, kasi, sumusunod-sunod sa aming caravan yan eh. No? Hindi, which is, gusto namin, by district, right? Yung mga announcement kung kailan. Pero you can quote me on this, marami po. In fact, last week pa, nakaset na ho yung annual outreach campaign namin, caravan namin. Naka-identify na namin kung saan kami pupunta. So, right. Thank you, sir. Major Gada, sir, just to clarify yung kanina na nag-attempt pumasok sa area, sir, ng front ID ng mga miyembro ng CPP-NPA. Ano yun, sir? Nasaan sila ngayon, sir? I mean, yung pagsabi na nag-attempt na pumasok, hindi sir, nasa outside of our territory sila. Yes, sir, no, during that time, with the massive combat operations from Caraga region, no, ginagukod, ginato sila. Bisag asa, natin mga indicators, but of course, from that specific period of time, dili na natin siya ginadisclose, no, purposely for the security of the operators at sa mga kasudalohan na to. Of course, ang information, dili po siya makompromise. Then, karon yan, nilabay naman, no, na kanang ang mga time gisundan ginatan na silang gisundan to the point nga makita na to ang ilang mga tulugan,
ng mga pagkaon, and kaning last December 8, no, before that, namataan sila. Dili tungod kay nakasulod sila sa to ang area kay nanapod sila mga contacts, nakapag-establish na po sila dili, no, kay naipit sila dito sa boundary, no, sa Caraga region. Naipit sila sa to ang focus military operation ni sulod sila upo sa bukid gyapon, no, mga duol na lamang guna pag naka dito sa mga mountainous parts sa to ang mga provinces, labi na sa mga tri-boundaries, mga boundaries, dugol na lang gina, no, pikas burol considered as ano na siya, Davao Oriental, tapos sila na po considered as Surigao del Sur or Agusan del Sur. So niattempt sila sulod, then na-report, nakitaan sila, na-encounter na to sila during that time. So mo na siya ang details sa ilang presence, dili kay nagahimo sila, naga-initiate sila ilahang actions dito, kung dili tungod kay gadagan sila sa itong mga focus military operation from Caraga region. How strong or weak pa ba ang pwersa karon, sir? Or maihap pa ba nato sila kung pila na sila na bilin, sir, sa SMRC? At makaingon kita, sir, nga nanagi sila sa sequential level na gyud, no, murag halos wala na gyud, no, ang ang ilang actions is more on pag-evade sa to ang government, dili na siya proactive, no, preservation of force na lang gyud sila, no. Speaking of number, pulo na lang gyud, no, ang ato ang sa ato ang monitoring, no, ginaapas diya sa ilaha. And hopefully karong tuiga ginato, no, daghan magog mga parameters, no. It's either muhawa sila sa ato ang lugar, no, mga for deletion na to, no, namagod tay mga monitoring na taon sa mapababa na siya mga figure. Good morning to Major Gadget. Sir, bilang lang sa pangutanan ni Argil, no, kanibang 10 is, are they still armed, sir? Ug ngano bang, murag, di sila mahutan og bala ba? Kaya, murag, encounter gyapon sila sa pang pasandaluhan. Yes, ma'am. Sa nature sa ilang movement, ma'am, sa binuang nga inistorya, dili gid mahurot ng bala kung dili nila ibuto. No, kaya wala naman sila ga-engage, kumbaga dala-dala lang nila. But for the question, ma'am, we consider them as armed. Of course, armed gina sila, no, sa nga nagaliyok sila sa bukid, pero ang point lagi is dili para sa ilang dating function kung atong tanawon magud ang isa ka guerrilla front, IPO work yun na siya. Mo to siya bukid, dili kay na lang siya dira, kun dili mag-organize, no, magpadaghan. So naa sila diharon tungod kay dili man pud sila makanaog yun, no, kay kung atong tanawon for the last quarter calendar year 2024, sa last quarter lang mismo upat ka mga personalities, no, nga ilang mga cadres nga ato ang apprehend with the support to law enforcement operation, joint operation. So dili sila safe sa baba, sa taas nagadagan-dagan lang po sila atong ginabukod through. Sir, kaning 10, kanos sa bagid ang timeline aning total defeat din ni sila? Yes, ma'am. Actually, gid siya, no? Natin kinatawag na fragmentary orders, no, from that mother campaign plan nato. Natay mga contingency plan, no? As soon as time possible, mao gina siya nga to ang mga fragmentary orders, like o frago kung tawagon namo, no? Kung among timeline last December na bulagid siya na achieve, soon as possible time sa to ang mga planning sa atong mga commanders, gina siya. So karon going na pud ang ato ang conceptualization o nasa finalization ng ato ang campaign plan. Most likely dili pa na ko ma-divulge karon ng timeline, but soon as possible time, no, ang first quarter, no, labi na kung pulo na lang atong ginagawa. So with this plan, how will the PNID assure that dili sila magpinamok karong coming election? Just like ma'am, no, ang ato ang actions and ato ang mga lines of operations nagibuhat from the calendar year 2024, no, nakita mo ginato ang downtrend sa ilang and of course ang PNID will continuously innovate ang ato ang mga military operations kung paunsa. But ako lang ginaingon nga from calendar 2024 very effective yun ang ato ang campaign. Even those people nga walay laing gibuhat sa ilang kinabuhi kundi magtago, ma-apprehend pa nato, no? Dili na sila katong giapas ginato nga makita nato
usa na to sila madakpan, no? Even tong tao nga wala na sila igbuhat, mag-evade lang, magtago, madakpan na to. Of course, with the help the our PNP counterparts. So, ma-assure na to nga dili mahinahinayang ginato sila is ang ano gyud, ang dili gyud pag-undang sa ano sa tuang ano pag mag-relax man gud ta, taas na siya ang 6 months, no? Makarecover na po na sila. Of course, kauban diri kini ang term nga relax is pag muhinay ta, muundang tag-deliver og mga basic services sa area, muundang tag mga focus military operations ug uban nga mga law enforcement operations, makakita sila nga ni low guard na punta, maginahinay, magngita sila contact, tapos makapag-establish na po sila entry sa mga na-clear na itong mga barangay. That's why isa sa to ang pinaka dako gud karon nga liok is kini nga to ang pag-identify, locate ug engage sa mga LILO members, no? Malahi ta, matingala mo na yung mga presentation of former rebels, tagpulo, tag-20 nga pulo na lang matong giingon ni Miguel Gado, tapos nganong nang render karon 11 man. We call them as LILO members. Dili sila active members, but kung lagi mag-low guard na puta, sila tong pinakauna nga tao nga pwede duulan sa mga remnants para mag-establish na pud og mag-organize na pud og mga foothold para magkaroon na po sila foothold sa area. That's why from this year, from calendar year 2024, layo kayo ang agwat sa figure. 535 personalities, CTG personalities, no? Categorized as regular and militiang bayan. To include pa itong mga sangay ng partido sa lokalidad. Ang ato ang na pa-surrender, ang uban na apprehend o na-capture. No? With that 535, 272 ang assorted firearms with 48 improvised explosive devices. Ginatarget gina to ang tao kay sila ang pinakauna nga maduulan. Of course, maskin pag naana sila nag-exist diha, kung walay issue ang lugar, like delivery of mga mga valid issues among tawagon, mga problema sa komunidad, maglisod gyapon sila, no? So, dili na to nga papasagdan na to mga laylo, mo nang ginadakop gyapon na to ang laylo. Mo to among assurance ma'am nga mga moves nga ipadayon lang gyapon na mag-locate ang mga nabiling nga mga laylo sa area. More of them, wala pa gid may kaila. Along the way lang namo na sila ma-identify kapag ang amo ang malukit nga tao magtuga pud nga uy sir na po kay kauban dito isa. Munong dagad sila sa. Sir, lastly, pila na lang ba ang nahibilin nga i-declare o katong nga declare na insurgency free nga municipality and cities under sa 10ID nga AOR? Yes ma'am, in terms of declaration, wala gi control ang 10ID, no? But in as part ng declaration, nabuhat na ni 10ID ang iyang part, which is the dismantling of all 16 guerrilla fronts, 9 vertical units to include Pulang Bagani Commands, 5 sub-regional committees. Dismantle na nato ni ang SMRC, although remnants na lang na siya, tanan nga mga lakang pa naanagid siya sa kamot sa civilian sector, particularly LGUs, because the declaration of insurgency free is manggikan ni siya sa mga peace and order councils, no? Provincial man or sa munisipyo. Requirements lang ang sa threat nga portion, which is dismantle na to. So, kung dili pa makadecide ang ubang municipalities nga sulod sa 10ID operational area, siguro na pa sila gina-consider other matters like problema gyapon sa komunidad, socio-economic. So ilhasang ginaresolba para di na gid mabalikan na insurgency free na gyud, or na sila gina-consider siguro nga mga legal personalities nga naga-recruit or mga progressive gyapon ang unang-una nga tawagon na to para di lang ta maregtag is kanang mga legal front organizations ng mga members dagan. So pero kung point dia is nasa sa kamot sa civilian sector pag-abot sa declaration sa insurgency free. Amoa is part lang may as a requirement nga dapat para ma-declare nga insurgency free ang isa ka lugar, dapat si security sector ma-clear sa niya ang threat sa area. This includes manpower og ang area, which is the affected barangays. Kung nailan na to, tawagon na to ang mga apektado ng mga barangay. Ma-clear na to, makuha na to ang tao, ma-dismantle ang grupo, then let the LGU and the Peace and Order Council initiate the declaration of insurgency free status. Kaya na ganun yung declare, sir?
So nanatay ano ma'am, 6 ka outside region yung mga areas, no? 5 sa Southern Bukidnon, no, o kaning Cotabato province. Municipalities, 5 ka municipalities. The first 5 municipalities sa region 10, Southern Bukidnon o ang tibuok Cotabato province. And hopefully madungagan pa ma'am. Thank you, sir. Hello, good morning to Attorney and to Sir Lim po. I would just like to go back po sa traffic problem po, sir. I just would like to be enlightened po. So are tricycles a part of the causes po sa traffic po, or motorcycles? Are tricycles or motorcycles part of the traffic po? Either po. Motorcycles, Yeah. part of the traffic. Oo. Tricycles. Yeah, tricycles po. Are they part of the traffic po? Are they part of the causes of the traffic po? Siyempre naman, lahat naman po ng type of vehicles along the road with public roads, kung highway, basis of the traffic, no, is part and parcel of the traffic factor din yan. No? Kasi it will occupy a space pa rin kahit paano. So, regarding yung mga unregistered, sir, pagbawalan na ba sila? Are they gonna be permitted to still, Basic naman po sa RA 4136 natin, pag ang isang sasakyan wala pong rehistro, definitely hindi po pwede sa kalsada. Pinaka-basic po yan. Just the same with the driver's license. Pag ang isang tao nagda-drive na walang lisensya, even student permit, hindi rin po rin sila allowed magdala ng sasakyan. No? So, going back kung sa question mo, definitely, talagang hindi talaga pwede, no? Following the existing law natin. ayun lang naman, sir. Malaking factor siya sa traffic na, kung i-connect natin doon sa first question mo, talagang malaking factor. So, just imagine kung yung mga sasakyan na unregistered, nandyan din sa highway, going with the flow, with the legal mga sasakyan din. So, talagang it will create a massive dilemma sa traffic enforcers natin sa kalsada. Compared po sa mga sakyanan, sir, overall, ilang percentage po sila po, ayan mga tricycles po? Tricycle. Do you have the data po ba? Or estimated data? Basically, ang tricycle, pag franchise, is under sa city po yan, no? Sa local franchising. Ang data namin makukuha lang for tricycle, yung magpaparehistro lang or yung pinaka-latest na nagparehistro. No? But, basically, hindi po sila allowed to fly along the major highways, no? Tricycle. Including po dyan yung bao-bao, sir, just to clarify things. No? Kasi 3-wheel din po sila. No? Okay po, yun lang po. Thank you po, Attorney and Sir Lim. For Captain Trazad po, ma'am, I would just like to go back po sa mechanic na gipasil po sa ilalim sa tulay sa Bangkerohan. You mentioned earlier po na nanay person of interest, right? Nanabay motive po ba sa krimen po? Yes, sir, part of the investigation is the motive of the incident, sir, no? And then, ang ato ang mahatag nga information, sir, no? Kaya ongoing pa ang ato ang gikandak nga additional information nga makuha nato on the incident. Limited sa, sir, no? Para dili siya maapektuhan ang ato pagkarak investigation, but i-assure sa Davao City Police Office nga nakita na nato ang tagway sa suspect, and then nanay muhatag voluntarily nag-adto sa ato ang PS2 Police Station 2 nga muhatag siya og tanang statement, and then mo na akong giingon ako, sir, no, kung naapay mga tao nga naay information regarding sa incident, kami, sir, mga yung tabang para dagdag, no, statement nga mas ligo ng ato ang kaso nga i-file sa Office of the City Prosecutor against the suspect. Okay po, ma'am. Last question po for you, ma'am. So with the upcoming Chinese New Year po, you mentioned a while ago po na you're gonna be deployed a total number of 2,000... 288, sir. At the result part, yes, sir. Yeah, what are your other efforts po ba aside from that po, ma'am? Yes, sir, ang Davao City Police Officer, no, in coordination with other security forces, in every event diri sa atong sa Davao, maniguro kita, no, nga safe and secure ang mga tao nga mo attend sa mga event diri sa atong sa Davao. Mora nga ato ang pakigtambayayong, makipag-coordinate sa other agencies, permente gina sa, sir, prior to the activity. And then, before po mag-start ang mga activities, sir, ang ato ang
City Explosives and K9 Unit, magakandak na sila og kanang paneling, sir, no? Checking sa mga lugar, no? Labi na katong mga suok diha sa area nga pagadausan sa activity, dapat ma-check before mag-start ang activity. So, 2 to 3 hours before mag-start na limpyo na sir, no? Ato na nang na-inspect, na-check ang mga area, venue sa maong activity. And then, asahan po, sir, no? Paningkamutan sa Davao City Police Office and other security classes nga mahuman ang activity nga successful o walay mga untoward incidents nga ma-report sa ato ang police station 2 area. Thank you po, ma'am. My last question po would be for Sir Ensign po. So, sir, with regards po sa insurgency topic, because Sir Robin kanina mentioned na they don't want to be misconstrued na hindi pa kayo insurgency free. Meron ba kayong programs, aside from what you mentioned earlier, na in collaboration with PNP and other government agencies po? Yes, sir. Actually, part ka sa NTF, National Task Force for Ending Local Communists and Armed Conflict, or yung NTF-ALCAC. So, isa po ng Philippine Coast Guard, sir, na nagabuhat og efforts, pinaagi sa stronger visibility stronger visibility sa ato ang mga coastal waters, sa ato mga coastlines nga naa ang Philippine Coast Guard nga magpatrol dra for safety and of course sa security purposes nato. And pinaagi ni ana we all know na ang kining armed conflict o kaning ato ang mga naidaotang mga tinguha, dili na siya mapugngan sa pipila lamang ka mga organization o mga institution. It has to be collaborative effort. So, on the part of the Philippine Coast Guard, we also mobilize our Philippine Coast Guard auxiliary members or kining atong ginatawag na PCGA members para mamahimo nato silang mata o mamahimo nato silang mga dalunggan sa atong mga tagsa-tagsa sa mga coastal communities, no? Kay kung makadetekta og any untoward incident, makadetekta og any information with regard to your question, dali natong marespondihan o dali natong ma-coordinate sa atong mga concerned agencies. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you po. That's all po. Hello to Regine Patumbon po ng Sir Davao. To LTO, sir, balikan ako ang ato ang data kaganina. 2024 data po, sir, no? For comparison lang po nun sir, sa ato ang 2023 to 2020 nato sa ato mga violations po. Well, we could not comment on that right now. We don't have the exact data to compare it from 2023. 2024 lang. 2024. Sir, ano na lang po, with regard sa ating mga PVC na mga IDs for distribution, pila nakabuo ka kato ang kailangan sa i-distribute or naka-backlog pa sa tong office? We don't have the exact data right now, but if you could give me your number later, I provide you as soon as we get back to the office. Thank you po. Thank you. Okay, Carlo. You already know my line. Good morning to our honorable and distinguished guests at this juncture. So, tagaan na lang na ako nagpanahon to Major Gadot para lang sa kasayuran po, no, that just recently man po, no, namang ko yung mga pipila ka mga tao that they are they're trying na makasulod sa kampo sa kasundaluhan. And just recently, no, katong naay usa ka individual nga ingon nato na nagpapulis-pulis ra siya para makasulod sa kampo sa diha nga dili sa tinod na pulis gidakpan noon. So, what are the strategic measures na ma-signify nga kung ang usa ka individual in terms of they will attempt to enter into the camps sa kasundaluhan?
same question din nga to kang spokesperson Police Captain Hazel Pason kung may mag-attempt pod nga ingon nato nga magpataka o consulate using the uniforms of our personnel in uniform po. Thank you sir sa question no. Nindot kay nga question para magkaroon po idea ang ato ang mga tigpaminaw diri sa tuang press conference no. Ang ako ang ma-share siguro dili ang about sa entry through deception sa mga camps but of course sa communities no nga naga-disguise no o kining legal nga organization. So sa karon ang atong assessment gyud no, dili lang ta makapangalan lagi og mga legal organizations but ang importante makuha lang siya sa listeners sa community ang point nga posible gamiton nila ang mga legal organizations like mga non-government organizations or any form of organization nga moadto sa lugar dala-dala ang banner nga mga promises nga mga services nga dalon o resolution sa mga problema. So mao na siya kung atong tan-awon makaresip ta sa ilaha na sila ipanghatag but kung atong tan-awon along the way modus siya no kay inig makapag house to house na sila makapag-penetrate na sila sa makapag-conduct sila actually kaning mga AOM no kaning arouse, organize ug mobilize nila ang tao ma-organize nila magsugod na sila papulong magsugod na sila og recruit mao to ang pinaka possible nga activity nila nga buhaton in terms sa deception katong sa imong giingon sir nga mag-disguise as police ang ilaha mag-disguise as legal organization no mo na siya ang pinakataas karon nga probability mo nang dapat maging vigilant ang ato ang mga komunidad nga naimo adto dira mohatag og mga services tapos mukalit og divert into i-delegitimize nila ang mga government programs. So kana makita na nato nga indicator siya ipahibalo lang nato no para mabalan po nato. Dili man na siya automatic nga i-consider nato nga maka-NPA na sila but of course ang line of work nila is directly contributing to the advantage sa effort sa pikas nga maka-recover sa area. Kung ana ta ka vigilant o ka ma-monitor na to na siya, the more nga taas ang probability nga ma-sustain ginato ang current status sa Region 11. Yes, sir. Salamat kayo sa imong pangutana, sir, no? Digid may kalimot mo, sir, basta last. Yes, sir. Ang Davao City Police Officer, diri gyud magamit ang atong pagkamariti, sir, no? Kay kung naay mahibawan sila nga nagpa-police-police, unya dili dayto police, diri magamit ato ang mga kay sa unang Davao inyo ang ilang pagkamaritis nga mo-report sila dayon sa atong kapulisan sa Davao City Police Office para mapailan nato, sir, no, kana usurpation of authority kani mga tao nga magpakaron ingon nga police or other uniformed person pero dili day tinuod. Wanang gihangyo nato ang tanan nga kung naa sila nahibawan, mo-report dayon sila sa atong nearest police station para makandakan nato kanang operation, sir. Dagat na naman tayo na paila na ni before, sir, no? Mo nang remind na lang sa tanan, dili na ni himuon para dili na pud sa madungag sa ato ang figure nga nagpakaroon ingon nga police. So, Ma'am Hazel Plaza na. Ma'am, pwede mangumusta kang butchok, ma'am. And Yes, ma'am. padulong na po yun ang ato ang Chinese New Year, ma'am. Yes, Kasi ma'am. doon na po magpakabutsok na po, ma'am, on that day. Yes, ma'am, no, remind lang nato, ma'am, nga naatay city ordinance sa ato ang firecracker diri sa ato ang Sarag sa Davao. Bisan pa sa ato as Christian, ma'am, no, humana ang ato ang pag-celebrate sa Pasko New Year and then ang ato nga maabot nga Chinese New Year, ma'am, karong January 28, atong i-remind na atay wala tay gipili, ma'am, no. Taga Davao ba na siya, ganun sa pa na siyang nationality diha, basta nata diri sa atong Sarag sa Davao, atong sundon kung sa ibalaod nato diri regarding sa atong city ordinance sa firecracker. And then atong gihagyo ang tanan man magbidan tayon ta kanunay, no, kung naman sila nakita silang area nga nag-violate sa atong city ordinance sa firecracker, mo-report sila dayon, ma'am, sa ato ang kapulisan or nearest police station kung asa nagikan kining maong firecracker nga ilang makita para maaksyonan dayon nato, ma'am, ug kanang matagaan dayon nato ug kanang hamtang, ma'am, no, nga silot papailan nato sila ug kanang violation sa atong city ordinance ug uban pa nga pwede nato ma-file sa ila like i-butchok, ma'am, no, identify nato siya kabulutan kung asa siya nagpuyo, na-file nato ang kaso through regular filing sa city of the office of the city prosecutor. So nagpaabot na lang ta, ma'am, sa
korte kung kano sa siya padala o kano sa pina and mag-submit po na siya og counter affidavit to para sa iyang side mag-explain sa ato ang kaso nga gi-file against iya. Ma'am, last Yes, sir. Talomo area gyapon to pero na-file ko siya, sir. Yes, sir. Na-file naman to. Mga siguro may ka ng update sir kung saan naidagan sa kaso. Kaya na naman at sa korte nga level. Lastly, ma'am, sa Comelec gun ban po, ma'am, pila na din sa Davao City. Yes, ma'am. Duha na, ma'am, no? Ang ato ang na-filean og kaso sa violation sa ato ang Comelec gun ban. Katong kagahapon sa area sa Talomo. And then katong first is area sa Police Station 1 Santa Ana. So na-file na to ni nga kaso, ma'am, against these violators. And then, awal lagi ato, ma'am, no? Kagahapon kay report man to from the concerned citizen, ma'am, no, sa ato ang Talomo Police Station. Yawag lang po nato kanunay, ma'am, gyud ang tabang sa tanan. Kay dili niya to kaya sa Davao City Police Office and other security forces. Kung dili yun ni tabangan, ma'am, sa pagbantay sa ato ang palibot. Isa kong giingon, ang ratio na mo, ma'am, 1:700. Imagine that. Sa kapulis, 700 among bantayan. So, kailangan din mo ang tabang sa katawhan, ma'am, para ma-maintain nato ang ato ang upside of kanang malinaw nga Davao City as part of the kanang safety city sa Southeast Asia. Tabang sa tanan among gikinahanglan, ma'am. So, tanan ta involved sa atong peace and order day sa atong siyudad sa Davao. Thank you, ma'am Hazel. Okay, balikan natin si PTV. Hi, sir. I have three follow-up questions na po. For LTO po, sir, ang coding po, sir, is it only applicable po for private vehicles po? Or kasali na ba yung PUVs and PUJs po? Yes po. Wala For region-wide po, sir? Wala. Na-mention yung kanina. That could okay. probably, Sa akin. that could probably an option pwede pag-aralan Okay, kasi so, na-implement mo yun sa NCR, sa Manila, baka pwede din natin gawin. so as of now, wala pa sa Wala. city. Okay. Thank you po, sir. Sir, I would just like to go back po doon sa, a little bit, sa yung nabigyan ng show cause order po. Have they, was he charged na po with case na po? Yung CTTMO case. Yes, yung viral driver po. Have you submitted na po any recommendations po by any chance sa LTO National po? Ay, wala pa. Wala pa. Ngayon, kahapon pumunta na po yung respondent driver with his lawyer sa LTO office to present their defense. No? Then after that, we're awaiting also affidavits coming from the security guard ng mall. Nakita niyo naman yung video, di ba? And the establishment, yung kung saan po nag-umpisa yung problema, no, in Torres Bahada intersection. So from there, we will make a resolution based on the merits. Okay. Then after that, submit ko na po kay director para sa final review niya. Okay. Then eventually, nasa 41363 naman, no, the final decision for revocation of the driver's license na kay Assistant Secretary po. So there were no charges filed pa? No, nasa iniimbestigahan pa rin po. Investigation pa. Yun lang po. Thank you po so much. Okay, maraming salamat. Badi, napaka-question? Joel, napaka-question? Wala na because you're late. Yeah. Okay, so since wala na tayo mga pangutana and 2 minutes na lang mag-alas 12, kuhaan sa nato parting shots ato ang mga guests this morning. Unahon na to si Ensign Gonzalez, sir. Salamat. Yes, ma'am. Sa ngalan sa ang District Commander no, Commodore Richard V. Marfe, ang Coast Guard District Southeastern Mindanao, nagpasalamat sa kanunay sa ato ang mga media partners sa pag-imbita no, to share things that matter o ang ato ang mga plans and programs karong 2025. We are looking forward para sa uban pa mga partnership with you guys o sa ato ang mga stakeholders. Daghang salamat ug maayong buntag. God bless us all. Thank you so much, Ensign Gonzalez. Ma'am Hazel, thank you, ma'am. Yes, Amot, madaghang kayong salamat, ma'am, no, on behalf of our Acting City Director Police Colonel Hans Marantan ug kanunay dalayon ang Diyos, ma'am. Thank you, ma'am. And of course, Ruben Gadot, sir, thank you kayo. Yes, ma'am. Ang among
pasalamat po ma'am sa pagpanguna sa mga Division Commander Major General Alan Hambala sa kanunay nga pagsalig no sa NID sa amuang pag-implement sa amuang campaign plan o same trust ang amuang ginapangayo for this calendar year 2025 nga mahatag yapon sa muano kay of course ang 10th Infantry Division magpadayon gid mi sa amuang mandate sa nga i-preserve gyud ang atong games diri sa Region 11 no? Daghang salamat ug unta kauban napud namo mo ang tibuok katawan sa pag-accomplish pa sa mga butay nga mga activities sa calendar year 2025. Daghang salamat. Thank you, sir. And Sir Yuri Lin, dahang kayo salamat, sir. Okay, tandaan po natin, no, road safety is a shared responsibility. So lahat po tayo may kanya-kanya po tayong mga role, no, hindi lang po sa kalsada. We can use social media sa panahon ngayon, no, to share information in terms of road safety. Magtulungan po tayo lahat. Hindi lang naman po gobyerno lahat ang gumagalaw, but we need also your assistance sa part ng road safety. Thank you po. Daghang salamat, Sir Yuri. Basta naalala si Sir Yuri, available kayo para sa sa atong press con. And of course, dahang kayong salamat, Attorney Rubilio. Sir, I hope this is not going to be the first, but the first and last. But series na niya, sir, kung available lang si Attorney. Thank you kayo, sir. Maraming salamat. Gaya na sinabi nilang lahat, no? Salamat sa pagbigay sa amin ng oportunidad at isang paabot namin ng gusto naming mensahe sa publiko. At asahan ninyo na aming serbisyo, gaya ng sinabi ko kanina, papatibayin pa namin. At humihingi kami ng tulong sa kababayan natin, sa publiko, na sana sundin natin ang mga batas trapiko natin, sana sundin natin yung mga responsibilidad natin na magparehistro, kumuha ng tamang lisensya, at wag na nating don't patronize or don't go to these fixers. And make sure that you yourselves are educated sa ating mga batas para maiwasan natin ang mga sakuna or rather yung mga disgrasya sa ating kalsada. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, Attorney RD. Ang atong RD sa LTO 11. And that ends our Davao Peace and Security Press Call briefing. Dahil salamat. Maayong po ka natutanan. Maraming salamat, Royal Manday Hotel.